Good morning, everyone. So, this is the continuation of our report, which is moderate. So, let's start first sa conceptual domain. Number 1. Conceptual skills are markedly behind those of peers all through development. So, kapag hindi daw pantay ang pag-unlad ng mga kasanayan sa konsepto, maaring mahirap silang mag-intindi ng mga bagay na hindi gaanong concrete. Maghanap ng ugnayan sa pagitan ng mga bagay kung unawaan ang mga masilamuot na idea. Ito ay maaring dulot ng iba't ibang mga dahilan tulad ng mga suliranin sa pag-iisip, mga problema sa pag-aaral o mga pagkakaiba sa paglaki. Ang maagang tulong at espesyaladong suporta ay maaaring makatulong para lutasin ang mga agwat na ito at magpabilis ang pag-unlad nila. 2. For preschoolers, language and pre-academic skills develop slowly. Para daw sa mga preschooler, ang pag-unlad ng wika at pre-academic skills ay maaaring mabagal dahil sa iba't ibang rason. Maaring ito ay dulot ng kanilang natural na takbo ng pag-unlad, kakulangan sa pagka-expose sa wika sa bahay o mga pagkaantala sa pag-unlad. Ang limitadong akses sa edukasyonal na kagamitan at kakulangan sa mga oportunidad para sa istrukturadong pag-aaral ay maaari ring makaapekto. Kaya mahalaga ang suporta at mga enriching experience tulad ng pag-uusap, praktikal na pag-aaral, at maagang tulong para sa mga bata upang palakasin ang kanilang pag-aaral at magkaroon ng matibay na pundasyon para sa academic success. For school-age children, progress in reading, writing, mathematics, and understanding of time and money occurs slowly across the school years and is markedly limited compared to that of peers. So, para daw sa mga batang nasa paaralan, ang pag-unlad sa pagbabasa, pagsusulat, matematika at pag-unawa sa oras at pera ay karaniwan ngunit maaring mabagal sa ilang kaso. Ito ay dahil sa iba't ibang kadahilanan tulad ng suliraning pang-aral, mga pagkaantala sa pag-unlad o kahirapan sa pag-aaral. Mahalaga ang suporta mula sa mga guro, magulang at iba pang profesional na edukasyon upang matulungan ang mga bata na magtagumpay sa kanilang pag-aaral. Ang pagtugon sa mga pangangailangan ng bawat bata ng maaga ay mahalaga para sa kanilang tagumpay. For number 4, for adults, academic skill development is typically at an elementary level, and support is required for all use of academic skills in work and personal life. So, para daw sa mga matatanda, ang kanilang kaalaman sa pangunahing kasanayan tulad ng pagbabasa, pagsusulat at matematika ay karaniwan na sa antas ng elementarya lamang. Ibig sabihin, hindi gaanong advance ang kanilang kasanayan sa mga ito. Kaya't kailangan nila ng suporta sa paggamit ng mga ito sa kanilang trabaho at personal na buhay. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng tulong sa pagsulat ng ulat sa trabaho sa pag-unawa ng mga mahihirap na teksto. Sa personal na buhay, maaaring kailangan nila ng tulong sa pagbabasa ng mga mahalagang dokumento o sa paggamit ng numerical na kasanayan. Ang suporta na ito ay maaaring makuha mula sa mga kaibigan, pamilya o mga guro. Ang mahalaga ay matulungan sila upang mapaunlad ang kanilang mga kasanayan para magamit nila ito sa araw-araw na buhay at trabaho. Number 5, ongoing assistance on a daily basis is needed to complete conceptual tasks of day-to-day life, and others may take over these responsibilities fully for the individual. So, ang pang-araw-araw na tulong daw ay mahalaga para sa mga individual na may mga hamon sa pangunawa ng mga konsepto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito ay maaaring kinakailangan para sa mga gawain tulad ng pagpaplano ng oras, paggawa ng desisyon o pagtugon sa mga sitwasyon sa buhay. Ang patuloy na tulong mula sa iba ay maaaring magbigay ng kinakailangang gabay at suporta upang matulungan ang individual na makumpleto ang mga gawain na ito ng maayos. So, let's proceed to moderate social domain. Number 1, mark differences from peers in social and communicative behavior across development. So, ang mga markang pagkakaiba daw mula sa mga kapantay sa panlipunan at pag-iipag-usap na pag-uugali sa buong pag-unlad ay maaaring magpahiwatig ng iba't ibang mga kadahilanan. Ang mga pagkakaibang ito ay maaaring maging sanhi ng iba't ibang kondisyon tulad ng disorder sa spectrum ng autism or ESD and attention deficit hyperactivity disorder or ADHD.
o intellectual disabilities. Ang mga individual na may mga pagkakaibang ito ay maaaring magkaroon ng mga hamon sa pag-unawa ng mga social cues, pagpapanatili ng eye contact, pakikisalamuha sa kapwa, o pagtutukoy ng mga non-verbal na senyales. Maaari rin silang mahirapan sa pagbuo at pagpapanatili ng mga kaibigan o pakikipagsalamuha sa mga sitwasyong panlipunan. Number 2 is spoken language is typically a primary tool for social communication but is much less complex than that of ears. So, sa madaling salita, ang ilan daw sa atin ay may mga hamon sa paggamit ng salitang pasalita. Maaring may limitadong bokabularyo, hirapan sa pag-unawa ng grammar, o mahirap magbuo ng malinaw at magandang pag-uusap. Ito ay maaring dulot ng iba't ibang mga kadahilanan tulad ng mga kondisyon sa pag-unlad, mga problema sa wika o pagkababa sa kakayahan sa pag-iisip. Ngunit may mga paraan upang matulungan ng mga ito. Maaring makatulong ang speech therapy, mga kasanayan sa wika at pagsasanay sa social skills para mapaunlad ang kanilang mga kakayahan sa komunikasyon at pag-unawa ng iba. Malaga ang magang tulong at suporta upang mapabuti ang kanilang kalidad ng buhay. Number 3, capacity for relationships is evident in ties to family and friends, and the individual may have successful friendships across life and sometimes romantic relations in adulthood. So, number 3, ang kakayahan sa mga relasyon daw ay mahalaga at ipinapakita sa pamamagitan ng mga malalim na ugnayan sa pamilya at mga kaibigan. Kapag ang isang tao ay may matatag na mga pagkakaibigan sa buong buhay at kung minsan ay nagkakaroon din ng romantikong relasyon sa pagtanda, ito ay nagpapahiwatig ng kanilang kakayahan na bumuo ng mahalagang connection sa iba. Ang matibay na ugnayan sa pamilya at mga kaibigan ay nagpapakita ng abilidad ng isang tao na makipag-ugnayan sa iba ng bukas at positibo. Ito ay naglalarawan ng kanilang kakayahan na magbigay at tumanggap ng suporta, ibahagi ang mga emosyon at itaguyod ang pagmamahalan. Number 4, may not perceive or interpret social cues accurately. So, ang mga individual daw na maaaring hindi maunawaan o pabigyang kahulugan ng mga social cues na tumpak ay madalas na nahihirapan sa pag-unawa ng mga subtle na sinyas at palatandaan na ginagamit ng iba sa mga social interactions. Ang ganitong kahirapan ay maaaring magdulot ng mga hindi pagkakaintindihan, maling pagtugon at mga hamon sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Number 5, friendship with typically developing peers are often affected by communication or social limitations. So, ang mga individual daw na may mga hamon sa komunikasyon o pakikipag-ugnayan ay madalas na naapektuhan sa kanilang kakayahan na makipagkaibigan sa mga karaniwang umuunlad na mga kapantay. Ang mga hamon ito ay maaaring magdulot ng mga limitasyon sa kanilang mga social na interactions kung saan nahihirapan silang makisalamuha o magtagumpay sa mga pang-araw-araw na sitwasyon ng pakikipagkaibigan. The last, number 6, significant social and communicative support is needed in work settings for success. So, sa trabaho daw, mahalaga ang suporta sa panlipunan at komunikasyon para sa tagumpay ng bawat individual. Kung may mga hamon sila sa mga larangang ito, kailangan nila ng tulong at suporta mula sa kanilang mga kasamahan at supervisors. Ang pagbibigay ng tailor-made na suporta tulad ng mga estratehiya sa komunikasyon at pagsasanay sa social skills ay magpapahusay sa kanilang kakayahan sa trabaho. Sa pamamagitan ng isang inclusive at supportive na kapaligiran, maaring magtagumpay ang mga individual na may mga hamon sa panlipunan at komunikasyon at maging epektibong kasapi ng kanilang kupunan at organisasyon. So let's proceed to the last part of moderate, which is practical domain. Number 1, can care for personal needs involving eating, dressing, elimination, and hygiene as an adult. Although an extended period teaching and time is needed for the individual to become independent in these areas, and reminders may be needed. So, sa pagtanda daw, pwedeng matutunan ng isang tao ang pag-aalaga sa sarili tulad ng pagkain, pagbihis, pag-aalis at pagpapanatili ng kalinisan. Pero hindi ito agad mangyayari at kailangan ng mahabang pagtuturo at pagsasanay para maging independent. Para maging independent sa personal na pangangalaga,
kailangan ng pag-unawa at kasanayan sa bawat hakbang. Kailangan ng tulong at suporta mula sa mga tagapangalaga para gabayan ang individual. Minsan, kahit natutunan na, maaring kailangan pa rin nila ng tulong, lalo na sa bagong sitwasyon. Mahalaga ang pasensya at pag-unawa habang tinutulungan sila. Number 2, participation in all household tasks can be achieved by adulthood through extended period of teaching and support. Ang pagtuturo ng mga gawaing bahay daw ay mahalaga sa pagtanda, pero hindi ito agad-agad natututunan. Kailangan ng suporta at pagtuturo mula sa pamilya at iba pang mga tao para matutunan ito. Sa tulong at practice, maring maging mas magaling sa mga gawaing bahay ang isang tao. Ang suporta mula sa iba ay mahalaga upang matulungan ang isang tao na maging mas independent sa gawaing bahay. Number 3, independent employment in jobs that require limited conceptual and communication skill can be achieved with considerable support from co-workers. So, para maging independent daw sa trabaho na hindi nangangailangan masyadong komplikadong mga kasanayan sa pag-isip at pagkomunikasyon, kailangan ng malaking tulong mula sa mga kasamahan sa trabaho, boss at iba pang mga supportang system. Ito ay mahalaga upang matulungan ang isang tao na maayos na magampanan ang kanilang mga tungkulin. Sa pamamagitan ng suporta mula sa mga kasamahan sa trabaho, maaari nilang matutunan kung paano makipag-ugnayan at makipagtulungan sa kanilang mga katrabaho. Number 4, a variety of recreational skills can be developed. So, maraming uri daw ng kasanayan sa paglilibang ang maaring matutunan at maimulat. Ito ay maaring magmula sa pagsasayaw, pagpinta, pagluluto, pagsusulat, musika at marami pang iba. Ang pagbuo ng mga kasanayang ito ay hindi lamang nakapagpasaya kundi nagbibigay din ng oportunidad na lumawak ang kalaman at mga interes ng isang tao. Number 5, typically require additional supports and learning opportunities over an extended period of time. So, iba't ibang kasanayan daw tulad sa pag-aaral, trabaho o personal na pag-unlad, madalas kailangan ng extra support at opportunities para matutunan ito dahil hindi madaling i-develop ang mga kasanayang ito at kailangan ng maraming focus at practice. Sa regular na pag-iensayo at tulong mula sa mga guro, professionals o caregivers, maaari mabuo at mapalawak ang mga kasanayang ito sa oras. Ang mahabang pagsasanay at suporta ay nabibigay ng pagkakataon para sa pag-unlad at pag-address sa mga challenges o needs ng isang tao sa kanilang learning journey. The last, number 6, maladaptive behavior is present in significant minority and causes social problems. So, ang maladaptive daw na pag-uugali ay mga kilos o reaksyon na hindi angkop sa pangangailangan ng isang tao sa kanyang kapaligiran. Bagaman ito'y nagaganap sa maliit na bahagi ng populasyon, maaari pa rin itong magdulot ng mga suliranin sa lipunan. Ito ay maaaring sanhin ng tensyon, hindi pagkakaintindihan o hindi pagtanggap sa isang individual. Kaya mahalaga ang suporta mula sa lipunan upang matulungan ang mga taong may ganitong mga pag-uugali na maging bahagi ng lipunan ng maayos. So let's proceed to severe. Number 1, attainment of conceptual skills is limited. So, ang limitadong pag-unawa daw ng mga konsepto ay napapakita ng hirap ng isang tao sa pag-intindi at paggamit ng mga abstraktong idea. Ito ay maaring magdulot ng problema sa komunikasyon at pag-aaral, lalo na sa mga bagay tulad ng wika at matematika. Ang mga sanhi nito ay maaring maging mga developmental disorders, cognitive disabilities, o linguistic challenges. Ito ay maaring makaapekto sa kanilang pag-aaral, trabaho at pakikisalamuha sa iba. Number 2, generally has limited understanding of written language or of concept involving numbers, quantity, time, and money. Ito ay nangangahulugan daw na ang isang tao ay madalas na nahihirapan sa pag-unawa ng mga bagay na nakasulat tulad ng mga teksto, mga impormasyon, o mga instruction. Gayon din, sila ay may limitadong kakayahan sa pag-unawa at paggamit ng mga konsepto na nauugnay sa mga numero, dami, oras at pera. Ang mga ganitong hamon ay maaaring maging sanhi ng mga suliranin sa edukasyon, trabaho at pang-araw-araw na buhay. Subalit sa tamang suporta at pagtutok, maaaring matulungan ang mga individual na malagpasan ang kanilang mga hamon at magtagumpay sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Number 3, caretakers provide extensive supports for problem solving throughout life. Ang
Ang mga tagapangalaga daw ay mga taong nag-aalaga at sumusuporta sa iba sa buong buhay. Hindi lang nila inaalagaan ang pisikal na pangangailangan kundi pati na rin ang emosyonal, sosyal at mental na aspeto ng buhay ng kanilang minamahal. Sila ay nagbibigay ng suporta daw sa paglutas ng mga problema sa pamamagitan ng pagtulong sa araw-araw na gawain, pagtuturo ng mga importanteng kasanayan at pagpapalakas sa kanilang kalusugan at kabutihan. Ang kanilang presensya at suporta ay magbibigay ng lakas at pag-asa sa mga taong kanilang inalagaan sa harapin ang anumang mga hamon sa buhay. So let's proceed to severe social domain. Number 1, spoken language is quite limited in terms of vocabulary and grammar. Ang pasalitang wika daw ay maaaring limitado sa ilang aspeto tulad ng bokabularyo at gramatika dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Maring ito ay dulot ng hindi sapat na pagkakaroon ng pagkakataon na mag-aral o gamitin ng mga salitang bago. O maaaring dahil sa mga kahirapan sa pag-unawa o paggamit ng tamang gramatika. Ang mga limitasyong ito ay maaaring magresulta sa kakulangan sa pagsasalita o sa kakayahan na maipahayag ang sariling mga kaisipan o damdamin ng wasto at maliwanag. Number 2, speech may be single words or phrases and may be supplemented through augmentative means. So, sa iba't ibang sitwasyon, ang pananalita daw ay maaaring maging limitado sa mga iisang salita o parirala lamang. Sa ganitong mga kaso, maaaring kailanganin ang mga paraan upang palawakin ang komunikasyon. Ang mga augmentative na paraan ay nagbibigay ng karagdagang suporta o kagamitan upang mapalakas o mapalawak ang paraan ng komunikasyon ng isang tao. Ito ay maaaring isakatuparan sa pamamagitan ng mga teknolohiya tulad ng mga communication devices, picture communication system o sign language. Number 3, speech and communication are focused on the here and now within everyday events. So, sa araw-araw daw, ang pag-uusap at komunikasyon ay tungkol sa mga pangyayari at kaganapan sa kasalukuyan. Ito ang paraan kung paano tayo nagbabahagi ng impormasyon, idea at damdamin sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa pamamagitan ng pag-uusap at komunikasyon, na-express natin ang ating mga pangangailangan, kaisipan at reaksyon sa mga bagay na nagaganap sa ating paligid. Ito rin ang paraan natin upang magbahagi ng karanasan, magbigay ng instruction o makipag-ugnayan sa iba sa ating araw-araw na buhay. Number 4, language is used for social communication more than for explication. So, sa pang-araw-araw na buhay, ang wika daw ay kadalasang ginagamit para makipag-usap, magbahagi ng idea at ipahayag ang damdamin sa ibang tao. Layunin ng wika ang pagpapahayag ng ating mga kaisipan at pakikipag-ugnayan. Halimbawa, sa isang usapan, ang tao ay madalas gumamit ng wika para magpalitan ng impormasyon at karanasan. Number 5, understand simple speech and gestural communication. So, ang pag-unawa daw sa simpleng pagsasalita at kilos na komunikasyon ay nangangahulugan ng kakayahan na maunawaan ang mga pangkaraniwang salita at senyas. At ang mensahe na ipinapahayag sa pamamagitan ng mga ito ay ang kakayahang unawain ang mga basic na mensahe na pinapahayag sa pamamagitan ng simpleng salita at mga senyas o kilos ng katawan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa ganitong uri ng komunikasyon, ang isang tao ay makakapag-komunikar ng mabisang kasama ang iba. Let's proceed to the last part of severe, which is practical domain. Number 1, requires support for all activities of daily living, including meals, dressing, bathing, and elimination. So, iyan daw ay tungkol sa pag-asa ng tulong mula sa ibang tao para sa araw-araw na mga gawain tulad ng kumain, magbihis, maligo at magtanggal ng dumi. Ito ay para sa mga taong may mga pisikal na hadlang o kondisyon na humahadlang sa kanilang kakayahan na gawin ang mga gawain na ito nang hindi nila kailangang tulong. Malaga ang suporta na ito upang mapanatili ang kanilang kaligtasan, kalidad ng buhay at kalayaan. Number 2, requires supervision at all times. So, ito daw ay nangangahulugang ang isang tao ay nangangailangan ng patuloy na pagbabantay o pangangasiwa upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kagalingan sa lahat ng oras.
Maaaring ito ay dahil sa kanilang kondisyon sa kalusugan, pagkakaroon ng espesyal na pangangailangan o iba pang mga limitasyon na nangangailangan ng agarang pagtugon mula sa isang tagapangalaga o tagabantay. Ang pagbibigay ng patuloy na pangangasiwa ay mahalaga upang matiyak ang kaligtasan at kagalingan ng individual at maiwasan ng anumang potensyal na panganib o karamdaman na maaaring maganap. Number 3. Cannot make responsible decisions regarding one's or others' well-being. So, ito ay nangangahulugang ang isang individual daw ay hindi makapagpapasya ng maayos o makakagawa ng mga tama at bastong desisyon tungkol sa kanilang sariling kapakanan o ng iba. Ito ay nagpapahiwatig ng kakulangan sa kakayahan na suriin ang mga panganib, bigyang prioridad ang mga pangangailangan o isaalang-alang ang mga bunga ng kanilang mga gawain. Ito ay maaaring magdulot ng mga hamon sa pagpapanatili ng personal na kaligtasan at pag-aalaga sa kapakanan ng kanilang sarili at ng kanilang mga kasama. Number 4. In adulthood, participation in tasks at home, recreating, and works requires ongoing support and assistance. So, sa pagtanda, mahalaga daw ang patuloy na suporta mula sa pamilya, kaibigan at iba pang tagapag-alaga sa pagtugon sa mga hamon na dala ng pang-araw-araw na gawain sa bahay, paglilibang at trabaho. Ang suportang ito ay nagbibigay ng kakayahan at kumpiyansa sa mga individual na harapin ang mga gawain sa kabila ng mga pisikal na limitasyon. Ito rin ay nagpapalakas ng damdamin ng pagkakabahagi at pagtanggap sa kanilang komunidad. Number 5. Skill acquisition in all domains involve long-term teaching and ongoing support. So, sa pang-araw-araw daw na buhay, ang mga individual ay nangangailangan ng mga oportunidad para sa pangmatagalang pagtuturo at patuloy na suporta upang mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa iba't ibang larangan tulad ng edukasyon, trabaho at personal na pag-unlad. Ito ay dahil ang pagbuo ng kasanayan ay hindi isang madaling proseso at nangangailangan ng pagtsatsaga at pagtutok mula sa mga guro, kasamahan sa trabaho at pamilya. Pamamagitan ng patuloy na suporta at pagtuturo, ang mga individual ay magkakaroon ng mga pagkakataong ma-improve at magtagumpay sa kanilang mga layunin sa buhay. So let's proceed to the last, which is profound. Profound conceptual domain. Number 1. Conceptual skills generally involve the physical world rather than symbolic processes. So, ang mga kasanayang pangkonsepto daw ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na maunawaan at magamit ang mga kaisipan at kaalaman tungkol sa pisikal na mundo tulad ng mga bagay, lugar at pangyayari. Ito ay mas nakaugnay sa mga tunay na bagay at karanasan sa paligid kaysa sa mga abstraktong kaisipan o simbolikong proseso tulad ng pag-unawa sa ideya o konsepto. Number 2. May use objects in goal-directed fashion for self-care, work, and recreation. So, ang pangungunang layunin daw ng paggamit ng mga bagay ay para sa sariling pangangalaga, trabaho at paglilibang. Halimbawa, sa pang-araw-araw na buhay, maaari natin gamitin ang mga kasangkapan at paggamitan para sa pag-aalaga sa ating sarili tulad ng paggamit ng toothbrush para mag-toothbrush, paggamit ng sabon para maligo at paggamit ng computer tools para kumain. Sa trabaho, ang mga kagamitan ay maaaring gamitin upang matulungan tayo sa pagganap ng mga gawain tulad ng paggamit ng mobile phone sa opisina o paggamit ng mga tools sa isang construction site. So let's proceed to profound social domain. Number 1. Very limited understanding of symbolic communication in speech or gestures. May understand some simple instructions or gestures. So, ito daw ay nangangahulugang mayroong napakalimitadong kakayahan sa pag-unawa ng mga simbolikong komunikasyon sa pamamagitan ng pagsasalita o kilos. Ang mga individual na may ganitong kondisyon ay maaaring makaintindi ng ilang simpleng tagubilin o kilos, ngunit mayroong mga limitasyon sa kanilang kakayahan na mag-unawa ng mas komplikadong mga mensahe o senyales. Halimbawa, maaari silang maunawaan ng simpleng instruction tulad ng upo o kain, ngunit maaaring magkaroon ng kahirapan sa pag-unawa ng mas komplikadong mga direktiba o konsepto. Number 2. Expresses desires and emotions largely through nonverbal, non-symbolic communication. So, ang pagnanasa
at ang daming daw ay maaaring ipahayag ng mga tao sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Kahit hindi verbal o hindi simbolikong komunikasyon, ito ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng kilos, ekspresyon ng mukha, tono ng boses o iba pang non-verbal na senyalis. Halimbawa, ang isang tao ay maaaring ipakita ang kanyang kasiyahan sa pamamagitan ng pangiti, ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagtaas ng boses o ang kanyang lungkot sa pamamagitan ng pagmamahinahon sa nakilos. Let's proceed to the last part of profound, which is practical domain. Number 1, dependent on others for all aspects of daily physical care, health, and safety, although may be able to participate in some of these activities as well. So, ang pagiging depende daw sa iba para sa lahat ng pang-araw-araw na pangangalaga, tulad ng pagkain, pagbihis at pagligo ay nagpapahiwatig na ang isang tao ay nangangailangan ng tulong mula sa iba upang matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Bagamat sila ay nakadepende sa iba para sa karamihan ng kanilang pangangailangan, maaari pa rin silang makalahok sa ilang mga gawain depende sa kanilang kakayahan at kalagayan. Number 2, those without severe physical impairments may assist with some daily work tasks at home, like carrying dishes to the table. So, ang mga walang malubhang pisikal na kapansanan daw ay maaaring magkaroon ng kakayahan na tumulong sa ilang pang-araw-araw na gawain sa trabaho, sa bahay, tulad ng pagdadala ng mga pinggan sa mesa. Bagamat may mga limitasyon ng kanilang pisikal na kakayahan, maaari pa rin silang magbigay ng tulong sa simpleng mga gawain na hindi nangangailangan ng mabigat na pisikal na pagsisikap. Ang pagtulong na ito ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang kakayahan na makibahagi sa mga gawain sa bahay, kundi magbigay din ng pagkakataon sa kanila na maging produktibo at makatulong sa kanilang pamilya. So let's proceed to the last topic, which is characteristic of learners with intellectual disability. Number 1, learning rate. Children with intellectual disability acquire new knowledge at rate well below that of typically developing children. So, ang kanilang learning rate is pasabot ani, mauni sila ang iwit permi makasabot sa ilahang age peers. Like for example, pag mag-discuss ang teacher, maglisod sila sabot. So, kinahanglan bigod nimo sila nga tudluan og pag-aayo. Next is memory. They have difficulty remembering information, especially those with more severe impairment. So, ang kaning memory, mauni sila ang dili makadali-dali mag-store of knowledge. Unya, kinahanglan pa nimo ibalik-balik ang topic aron maka-adjust sila. Kay learning disability man sila no. So, maglisod jud sila og hunahuna maong kinahanglan nila ikunik-kunik sa mga butang para masabtan nila. Next is attention. They typically attend slower in relevant features of a learning task than students without disabilities. So, kaning attention, mao ni sila ang maglisod, magpay og attention sa ilahang activities. For example, maghatag ang teacher og activities. Maglisod sila nga i-focus ang ilang attention kay pwedeng gamay ra nga butang ang makadistract sa ilaha, mawala na ilang attention sa gipabuhat nga activities. Next, generalization and maintenance. They have difficulty in transferring or generalizing newly learned knowledge and skills to setting or situation that differ from conditions where they learn the skills. Generalization and maintenance. Connection ni gamay sa akong gi-explain sa memory kani siya is kung na siya bag-ong nga na-learn is maglisod sila adjust or maglisod sila generalize kay kung unsa tong naanda nila. Maglisod sila og connect kay tungod na sila intellectual disability unya kay tungod hina iyang pagtuon dili siya kasabay sa iyang age peer ug hina iyang memory dali ra mawala iyang attention didto sa gihatag sa iyang task ug mo defende iyang lihok sa motivation. So challenging kay mo handle ani nga estudyante, so dapat maging patience jud ang teacher nga makahandle ani nga estudyante. Last is motivation. Some students lack interest in learning or participating in problem-solving tasks. Kaning motivation, kung wala sila motivation nga buhaton ng isa ka butang, dili sila mulihok ana. Mao kung isa ka ka-teacher nga naay naka-estudyante with learning disability, dapat nangita kag activity nga makakuha silang attention, like for example katong gibuhat sa China or katong
giingon ni Mawigaya nga sa math subject ilahang gihimong sayaw-sayaw para mas mupay attention ang mga estudyante. So pinaagian ang activity pwedeng katong estudyante nimo nga na intellectual disability mo-focus sila atong activity nga gihatag nimo at the same time maka-learn pud sila. That's all. Thank you.